Sila yung naunang nangwasak sa mga Duterte. Hindi lang Correct. nila kayang warakin. Pinakulong Mhm. na nila, sinampahan na nila ng impeachment. Hindi pa rin nila kaya yung mga Duterte. Kaya Natatayo pa yan rin. partner, hindi ako sold na ito kaya binabanatan yung mga Duterte na walang puknat ngayon dahil sa mga sinabi nila. Kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa paghawak ng kaso. Ayon nito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Filipino community sa Kuwait noong Biyernes, August 15, 2025. Sinabi ni BP Sara, nag-iimbestiga ang ICC kaugnay sa umano'y kaso ng kanyang ama ngunit lampas na ang isang taon na maaaring silang imbestigahan. Hindi pa na aniya ito pwedeng batay sa inayain ng abogado ni FPRRD. Matatandaan noong March 11, 2025 nang maresto si FPRRD dahil sa umunoy kaso nitong hinggil sa crimes against humanity. Dahil ito sa magugong war on drugs nung siya ay alkalde ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Nakakulong si PRRD ngayon sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ano masasabi mo dito, partner Bisdak? Alam mo, partner Badong, kung abogado lang ang pangulo ng ating bansa ngayon, si Tatay Digong, hindi yan madadala Correct. sa sa dahig. Kasi yung jurisdiction pa lang ng ICC, tablado na yan eh. Kung hindi lang namimersonal itong Marcos admin sa mga Duterte, walang Duterte sa dahig ngayon. Kasi napakalaking bagay na questionin mo itong jurisdiction. After 1 year kasi partner, pag may magreklamo dyan sa ICC kung miyembro ka pa ng International Criminal Court, pag hindi mo na aksyonan ng ICC yan, matik yan, wala ng jurisdiction ng International Criminal Court. Ito po talaga ang pinakabutas ngayon sa jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Sino ba dapat ang lumaban dito at sino ba ang makikipaglaban? Dapat ang mismong gobyerno ng Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas ang makikipaglaban dito at manindigan na sasabihin mo, bakit kayo dito mag-utos sa amin ng arestuhin yung Pilipino na ito? Eh wala kaming jurisdiction sa inyo. Doon pa lang dapat tinuldukan mo na at dapat wala kang in-entertain na mga galing sa ICC na mga personnel. Ang problema, pinapapasok pa nila eh. Pinahanap pa, nakipag-connivance pa di umano sa mga kapulisan, may hinahanap sila eh. Diba? Para di umano sa mga ebidensya. Yun ang nakakalungkot yan. Dahil kahit sinong tao, kahit hindi abogado, pag nakikinig ka po sa mga eksperto, pagdating sa legal, International Criminal Court, Attorney Harry Roque, at yung iba pa, wala talagang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Problema dito, napipersonal ang mga Duterte. Ito yung nakakalungkot. Yung inaasahan nating gobyerno, sila pa yung unang nag-traitor kay former President Duterte at yung jurisdiction ng International Criminal Court, hindi na po nila yan inisip. Basta, idimuli si Duterte, ikulong si Duterte, kaya tama yung term na ginagamit ni Vice President Inday Sara, kidnapping. Kidnapping talaga ho ito dahil walang jurisdiction, walang due process, in short, illegal ang pagka-aristo at pagka-detain ni former President Duterte dyan sa International Criminal Court na dapat tayong mga Pilipino lumaban tayo dito, partner. Partner BMR. Dan nga, no, dito kay dudugtong si Solicitor General Guevara, doon pa lang, umpisa-umpisa pa lang, mga nireaksyonan na natin ito noon, kuro-kuro pa lang, naparating daw ang ICC, aarestuin daw si Tatay Digong. Nang marinig po ito at maraming beses nang nakandak ng interview itong si Solgen Guevara, pinaninindigan niya talaga, walang karapatan, walang jurisdiction itong ICC manghimasok dito sa ating bansa or sa ating sovereignty. So, ni sa hinagap, ni sa katiting na isip natin, wala talaga, hindi talaga makakarating dito yung ICC. At hindi madadala si Tatay Digong doon. Paano nangyari yon? Simple lang, ginamit nila yung isa, no? Malamang ako, hindi ko naman sa sinasabing ito na yun, pero baka lang, isa sa dahilan, ginamit nila itong pagiging sama ng loob nila na parang lugi pa sila, parang talo pa sila, parang sila pa yung nagpapaawa effect ng itong si BP Inday Sara, nagsalita ito ng sobrang-sobra na talaga yung napuno na siya. Alam nyo, ewan ko lang mga partner kung saan ba ito, basta may narinig ako nung araw, minsan kasi pag sa sobra mo ng sama ng loob, sa sobra mo ng
wala ka ng kapag-asa nga nakikita, nakakapagsalita ka ng dala ng kabiglaanan, nakapagsalita ito si BP Inday Sara, na hukayin itong walang utang na loob na ama ng nitong walang utang na loob, itong ama na hukayin dyan sa kanyang libingan. Dahil hindi naman yan mapapalibing kung hindi dahil kay Tatay Digong. Now, Exactly. parang ang dating ngayon parang ang dating dito ng nitong kasi itong anak ni ito yung nanguna na pumirma doon sa impeachment at yan ang kanyang isinight na sinasabi nitong si Sandro Marcos na biruin mo yun, huhukayin. Sino ba naman ang matinong huhukayin yung bangkay ng aking lolo? Aba, alam mo, sa totoo lang, tama ka dyan. Pero hindi mo ba naisip na mayroong dala ng kabiglaanan? Sasabihin ba yan, dati kayong magkakakampi. Si Tatay Digong pa nga, yung tatay pa nga ni BP Inday Sara, yung dahilan kung bakit nandyan yan, nailagay yan sa tamang kalagyan niya. Kasi supposed to be, yan naman talaga ang dapat niya. Ang problema, binigay nga yan ni Tatay Digong na karangalan sa inyo, nasa loob-loob ni BP Inday ngayon yan, na ganyan ang sitwasyon ninyo na dapat hindi ninyo ito ginawa sa kanya. Kaya ang nangyari kay BP Inday, nilabas niya itong kanyang sobrang galit at inis sa inyo, ito naman ang inyong ginante. Ganyan ngayon ang inyong ganyan ngayon kayo kawalang hiyang mag-isip na hindi kayo talaga unang-una tumitingin ng utang na loob, dala ng kabiglaanan. Nabigla yung si BP Inday sa sobrang inis niya kasi nga wala na kayong pinapakinggan Despite na napakarami naming ginawang mabuti sa inyo, wala na kayong pinapakinggan. Ganon ang sa tingin ko lang kay BP Inday, kaya nabigla siyang magsalita ng ganon. Ngayon, itong gagamitin ninyo. Ngayon, ang problema ninyo ito. Kasi, kahit anong ginawa ninyo, naubos na lahat ang pondo, ayon dun sa mga congressman ay 150, yung isang congressman na pumirma dyan sa impeachment ni BP Inday Sara, at ito ngayon ay nailibing dyan sa Senado, at tinuldukan nga ito ng Korte Suprema, ito yung malaking problema ninyo. Baka mamaya, pag si BP Inday na ang maging Pangulo, magkatotoo yung kanyang sinabi. Yun ay akin lang naman, baka lang naman, hindi ko naman sinasabing magkakaganon, Kaya ito siguro mga partner, ang dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon, ay hindi na nila pinapakinggan kahit ano pa man ang sabihin ng mga legalities. Kasi di ba mga kapartner, itong si Ascuna, na isa yan sa kumakampi ngayon para kumakalaban doon sa ng Supreme Court, na sinasabi ng Supreme Court, diba, yung unanimous, na dapat final, immediate executory na, ipapatupad na yung hindi yan unconstitution yung impeachment. Mismo yun si Ascuna na yun ang nagsasabing mayroon din illegal doon sa nangyari kay Tatay Digong. So, ito mga kapartner, makikita natin dito na ito talagang administrasyon na ito. Pagdating sa mga Duterte, akala mo ba parang yung kabayo na may tapauho, alam niyo yung tapauho, nakaganon na lang sila lagi. Wala na silang kaliwa kanan, wasa diretso lang sila. Kung saan hilain, ganun na lang. Kaya, aywan ko lang, balang araw. Pero sana, si Tatay Digong, ilas na lang, kooperaso na lang, baka, hindi na ako magpa-part-to-part na sakaling dumating na, umpisa na yung sa September, itong trial. Napakalaki ng aking paniniwala na kung itong mga ICC ay tapat sila sa kanilang tungkulin, tapat talaga sila para sa justice talaga ng buong sangkatauhan, malaki ang chance si Tatay Digong makakauwi po siya. Okay. Ito po, para mas maganda yung context ni BMR, kasi alam nyo mga partner, naniniwala ko yung matatalinong tao, hindi ko siguro matatanggap na nabigla si Sara kaya niya nasabi. Maring galit siya, pero ang matatalinong tao kahit na galit, kontrolado nila yung sinasabi nila. Kasi matatalino yan Kahit nga yung nagwawala siya, yung sinabi niya na yung binintang sa kanya sa may impeachment, yung pag ako, merong kondisyon yan Pag ako dinedo, di ba? Pag ako, tsaka ko kayo papatira.
May kondisyon. Ganon din yan eh. Parang ito, para ikaw talaga natin si BP Sara. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko, pag di kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Partner, meron laging kondisyon si BP Sara bago siya makapagsalita. Hindi niya totally, hukayin ko yan na walang abog-abog. Kahit na galit na, yung mga matatalinong tao, lalo na abogado, alam nila, nagbibigay sila ng kondisyon. Ang sinabi ni BP Sara dyan, pag hindi nyo kami tinigilan ng kaaatake, ayun yun eh. Pero pag tumigil kayo, hindi mangyayari yun. Correct. Yun yung dapat, kung hindi kayo tumitigil sa kaaatake sa mga Duterte, hukayin ko yan. At itatapon ko sa West Philippine Sea. Kasi walang tigil yan, yung walang puknat na inaatake nila. Hanggang Yung panahon na naghanap na sila na, wala na nga kayong inutang na loob. Kami na nga nagpanalo sa inyo, hindi nyo pa kami tinatantanan. Partner, hindi dahil, ang point ko dito, hindi binabanatan ng mga Marcos ang mga Duterte, hindi dahil sa reaksyon nila sa ginawa ng mga Duterte. Dialogue nila yan eh. Kaya lang naman gumaganti lang yung mga Marcos. Hindi. Sila ang nauna. Sila yung naunang nanira. Sila yung naunang nangwasak sa mga Duterte. Hindi lang nila kayang warakin. Pinakulong na nila. Sinampahan na nila ng impeachment. Hindi pa rin nila kaya yung mga Duterte. Kaya yan, partner, hindi ako soldun na ito kaya binabanatan yung mga Duterte na walang puknat ngayon dahil sa mga sinabi nila. Hindi, nauna talaga. Nariyan tayo yung unang rally dun sa may Davao City ng Maisog. Kaya nagkaroon nun dahil hindi na nila tinatantanan si BP Sara. Gusto na nilang mawala kagad. At yan ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Yung pinakamalaking pagkakamali ng mga Marcos, man-made. Wala tayong sakuna ngayon na malaki kasi laki ng Tatay Digong. Mga partner, meron pa kayo bago tayo pumunta sa... Partner Badong, yung ginagawa nila kay Vice President Inday Sara, una pa lang yan, planado na nila. Election pa lang, planado na yan ng mga Marcos. Kapag nanalo si Inday Sara at nanalo si BBM, demolition job against Inday Sara Duterte. Yun talaga ang plano nila, partner. Noon pa lang eh. Kasi nga, meron pang nabalitaan na di umano itong si First Lady Lisa ay pumunta doon sa kampo ni Tito Soto. Kasi ang pambato ni Lisa ay Marcos at Tito Soto. Bakit siya pumunta? Ayon sa ating nasaga partner, dahil nga si Inday Sara pag naging vice-presidente ay magiging tinik ni BBM. Kaya ang gusto nila si Inday Sara matalo. Ang problema, si Inday Sara naman ang nagdadala sa kanilang panalo eh. Hindi naman si BBM. Kaya ang demolition job kay Inday Sara, una pa lang yan talaga. I think mga January, February partner ng 2022 yun eh. Akala ko nga, kakalas na si Vice President Inday Sara that time. Kay Bongbong na itawid pa talaga. So ito yun. Hindi pa nanalo, election period pa lang, nalagahong planado na nila na papagsakin si Vice President Inday Sara pag mananalo. Kasi pag-assume pa lang nila ng opisina, nag-umpisa na agad yung mga alipuris ni Romualdez, di ba? Tinitira na si Inday Sara. Ang naalala ko yung tira partner, yung patungkol sa satellite offices ni Vice President. Tama. Diba? Tinitingnan yung mga satellite offices eh. Lahat na di umano eh. Mayroong mga resibo na parang nakapuno yung mga opisina mga staff ni Vice President Inday Sara para magkaroon ng mga satellite offices. Bawal daw yun. Yun ang pinaputok nilang issue hanggat sa nagkunik-kunik na hindi na tinantanan, napunta na sa confidential funds. Itong confidential funds nga, tanim din ito para kay Vice President Inday Sara. Tama ka dyan, partner Badong. Talagang ang nag-umpisa, Marcos, sumagot lang tayo mga Duterte, partner. Partner Bimar. Tama naman ang sinasabi ni partner Bads about doon sa na hindi nabigla itong si BP Inday Sara, which is bilang isang matalinong ang pangalawang pangulo, katulad ni Tatay Digong, hindi sila basta-basta bumibitaw ng hindi nila alam kung saan sila lulusot.
Pero ito lang masasabi natin. Sa mga kaso kasi, may mga napakinggan akong ganyan mga partner na ginagamit din yan ng mga maaaring rason. Halimbawa, kung kahit pa ako ito hindi ko lang maano kung anong klaseng ang term nila dito partner Buds at mga kasama. Ang narinig ko kasi ganito. Minsan kasi pag halimbawa sa sobra na nating inis, sa sobra na nating galit, sa sobra na nating frustration, na mayroon tayong nasabi na ilabas na minsan kahit alam naman natin na sa tama tayo, minsan naman kahit alam na natin nagpauna pa tayo, na ilabas pa rin natin 'yon. Yun yung punto na minsan mayroong tinatawag diyan sa mga pagdating sa korte na sinasabi nila yung mayroong aggravating circumstances. Kumbaga, na-aggravate lang yung sitwasyon ni BP Inday Sara kaya niya ito na ilabas. Yung sabihin pa lang natin, sabihin natin, okay, na ano to ni BP Inday Sara, pinag-isipan, sinabihin niya ito, pero pwede pa rin niyang gamitin yung dala ito ng kabiglaanan ko. Yun nga yung dapat nilang intindihin. Kasi nga, nakakainis na talaga yung ginagawa nilang panggigipit na hindi ito dapat ginawa nila. Kasi nga, kung hindi dahil sa mga Duterte at sa taong bayan na naniwala doon sa Uniteam, hindi makakabalik ang mga Marcos at hindi maililibing sa libingan ng mga bayani itong kanilang ama kung hindi dahil doon sa Tatay Digong na yun. So, ako lang naman ina-analyze ko lang para bang nagbaback forward lang ako doon sa naging isip ni BP Inday Sara. Di ko naman sa pinapangunahan parang ina-analyze ko lang yung pag-iisip ni BP Inday Sara. Biruin mo, yung tatay ko nga ang dahilan nung kaya kayo na nalagay yan dyan, tapos ngayon gagawin nyo ito rito. Kaya nagtamap ako, kahit ano pang sabihin nila, o pwede pa rin sabihin ni BP Inday Sara, dala ng kabiglaanan ko. Alam ko mga partner, tinatanggap ito sa korte. Hindi ko lang alam kasi may tinatawag sa korte na aggravating circumstances. Yun po mga partner. Ayun nga. Ayun siguro, yung sinasabi mo partner, pwede talaga yan sa mga pangkaraniwang tao. Kaya nga hindi Duterte apelyido nila eh. Ibig sabihin, may mga tao na pinanganak talaga, kayang dalhin itong mga, kasi di ba, yung mga sinasabi mo pwede yan eh. Lagi akong tinutokso niya na na pango. Nung nakainom ako, sinabihan ako ng pango, sinaksak ko. Yun yung partner, ganun yun eh. Yung wala kasi silang control eh. Di ba? Hindi nila nakokontrol, pero hindi mo yan pwedeng, yan yung sinasabi ko na may mga tao na sa sobrang talino nila, alam nila lahat ng kanilang sinasabi. Whether galit, sabi nga sa inyo, minumura na ni BP Sara yung tatlo eh. Naalala niyo yun? Yung panahon ng nasa kay Soleca, yung pinahuli at pinakulong at ililipat, di ba? Doon na nagwala si BP Sara eh. Yun yung time, kahit nagmumura na, hindi nawala sa kanya na hindi niya pwedeng sabihin na ipapadedo ko kayo. May kondisyon. Kailangan yung kondisyon, yun yung partner. Okay, partner. Partner, kapiraso na lang, partner Buds. Kapiraso, sige. Wala akong intensyon para i-debate ka doon sa mo. Tama naman 'yan. Ako diyan. Kaya lang sinasabi ko lang rito. Pupwede pa rin ni BP Inday Sara, halimbawa magkaroon ng argumento at magkaroon nga ng kasuhan. Ito hindi naman ako nagmamagaling dahil di ako abogado. Si BP Inday Sara, abogada yan at matalino. Kahit pa may ganun ng sitwasyon, pwede pa rin niyang kunin 'yon. Na talalang kabiglaanan ko at valid 'yon. Kasi nga, aggravating circumstances ang tawag doon. Yun mga narinig ko lang. Partner, tama yung sinasabi mo, pero hindi ka pwedeng, tama nga yun, binigyan na nga kita na halimbawa, sabi, bantot, nalasing. Pero kulong pa rin yung si bantot. Ibig sabihin, kinakatwiranan lang natin, bakit niya nasaksak, pero nasaksak niya pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin, lagi ako sinasabihan yan eh. Yun na nga yun eh. Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. Kaya nakagawa ka ng krimen. Sa kaso ni BP Sara, kahit na galit sila, kaya nilang kontrolin yung sarili nila. Dahil matatalino silang tao. Yun yung pagkakaiba ni Bantot tsaka ni BP Sara. Kayang kontrolin pag matalino ka. Yun po yun. At totoo po yan sa maraming instances. Kulong pa rin yung si Bantot. Kaya lang, pasensya ka na, yun yung katwiran niya.
pasensya ka na, nasaksak ko kapatid nyo kasi nawala ako sa hulog eh. Matagal na kasi kung ginagago eh. Pero hindi niya pwedeng lusutan yun unless na ang lusot niya ay meron siyang mental yung problema niya. Pwede naman yun. Pero kailangan mo ma-mental ka talaga. Parang ganito mga kapartner, si Vice President Inday Sara, alam niya yung kanyang ginagawa. Correct. Galit o hindi. Galit o hindi, yung kanyang ginagawa, alam niya kasi abogado siya. So ngayon, pag sinabi niya ng ganon, tama ka dyan BMR, na alam ni Inday Sara na pagdating sa korte ay pwede pa rin malusutan doon yung sinasabi ni BMR na nabigla lang ako. Parang ganon pagdating sa legal nagagamit, pero sa personality kay Vice President Inday Sara talagang sinadya niya yun. Sinadya niya, ay alam niya yung legal. Okay, partner? Dahil kontrolado niya. Dahil kontrolado niya. Kontrolado niya pa rin. Kahit na mukhang salbahe ang dating niya, wala pa rin kaso yun. Correct. Alam niya. Alam niya kasi. Okay. Issue number 4. Siguro maliliit na lang na ano to. Napasarap yung ano natin. Issue number 4, inatasan ng Commission on Audit ang isang fraud audit kaugnay ng bilyong pisong halaga ng flood control project sa Bulacan. Sa datos na ibinahagi ng COA, mula sa 548 bilyong pesos na halaga ng flood control initiative sa buong bansa, binigyan diin ng komisyon ng Central Luzon ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo na umabot sa 98 billion pesos. Sa Central Luzon naman ay Bulacan ang nakatanggap ng pinakamalaki kung saan may 44 billion pesos ito. Dahil dito, ipinasumite ng COA sa District Engineering Office ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa ilalim ng COA Central Luzon na isumite ang lahat ng kaukulang dokumento na nasa kanilang pangangalaga. Maliban sa Bulacan, ay isa rin sa may pinakamataas na bilang ng flood control projects ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Partner Bisdak, anong masasabi mo rito? Tingnan mo partner yung mga lugar kung saan malalaking pundo ng flood control projects. Ayan, puro ano yan, Marcos. Marcos country. Hindi nyo nahalata, lahat yan may anomalya. Yung mga lugar na yan, pag sinasabi mong Albay, alam na natin. Kaya ano na yan, kay Saldi mo. Saldi ko. Ayaw yung umamin. Saldi ko na lang. Pag sinabi mo namang Leyte, alam nyo na, Romualdez yan. No? Pag sinasabi mo namang Pampanga, alam mo na, yung Gonzales. No? Camarines, Villapuerte, Ilocos, mga Marcos. Lahat, tingnan mo ha, lahat ng lugar na yan na nabanggit na pinakamataas na flood control projects, baluarte ng mga Marcos. Kaya dapat managot talaga ang gobyernong ito. Hindi ako naniniwala na ang dapat managot lang ay mga DPWH official. At hindi lang managot lang itong mga kongresista, mga kontratista. Dapat yung nasa Malacanang na nakaupo, kailangan managot ho. Kung pina-impeach ninyo si Vice President Inday Sara sa 125 million, putay, ito bilyon-bilyon to mga kapartner ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, incompetent itong nakaupo ngayon sa Malacanang. Bakit niya nahayaan yung bilyones na mga ghost projects, bilyones na palpak na flood control na pinagmalaki pa niya? Meron tinatawag ito na chain of command. Mananagot ang dapat managot. Sa ibang bansa, partner, nagsibabaan na sa pwesto ang mga leader pag ganitong kalalaki. Ang, partner, correct ka dyan. Di ba? Hindi mo na sasabihin na may manawagan pang BBM resign, Marcos resign, wala na eh. Kung sa ibang bansa to, wala na. Yung iba pa nga, yung sarili nila, ginukurgur nila dahil sa kanilang kahiyan, sa kanilang pamilya. Pero ito, bilyones, mag-iimbestiga ka pa sa sarili mong kapalpakan, sa sarili mong korupsyon, iimbestigahan mo. Ano ang hustisya nito, partner? Hindi walang kapuluhan, tatapan na lang ho ang inyong mga kurakot.
na ginawa sa pundo ng bayan? Kasi kayo lang mag-iimbestiga, mantakin mo. Under kanyang administrasyon, itong korupsyon na ito, bilyones, trilyones na nga ho siguro. Tapos sila ho, ang mag-iimbestiga, ginawa tayong mga parang walang mga isip dyan, partner. Partner Bimar. Partner Bimar. Oo, grabe ano. Itong Bulacan, mga kapartner, ito palang nakatanggap na pinakamalaki mula doon sa 500 plus billion na pera. Magkano ba ito? 548, 98 sa kanila. Wow, grabe. Alam nyo yung Bulacan, hindi na lang ano to eh. Dati, inis na inis dyan yung gobernador dyan ng tinatawag yung Bulacan na yan, ng Lubacan. Dahil, naku, maniwala kayo sa hindi. Ako po madalas ako nagta-travel mula Maynila hanggang Pangasinan. Dinadaanan ko po yan dati, yung Bulacan na yan. Nako, hindi lang po ang kinatatakutan dyan yung lubak, kundi ito pong baha. At magbilang kayo partner ng mga taon, wala pong taon na hindi po yan nababaha halos. Tapos, malalaman-laman natin ngayon na mayroong ganito pala silang kalaking pera na nakalaan dyan sa budget tungkol sa baha. Saan ninyo dinadala ito? Ito na yung nagpapakita ng katotohanan na kayo talaga dyan ng mga mambabatas na nag-impeach kay BP Inday Sara. Instead si BP Inday Sara ang inyong ipinapa-impeach, kayo mismo dyan i-impeach ninyo ang inyong mga kapwa congressman. Dahil paano ito nakarating dyan na 98 billion peso or 548 billion peso na napakarami sa mga lugar na yan ng mga binabaha. Si BP Inday Sara, masyado ninyong inukilkil na may report sa COA na unmodified. Samantalang kayo, ang COA, nagbahagi sila ng ganito kalaki. Mula mismo ito sa COA at nagpapaimbestiga sila sa anti-fraud. Kayo mismo, napatunayan kayo ng COA. Ngayon, bakit wala sa inyong humahabol nito? BBM, di ba ito na yung sinasabi mo? Di ba may naman kayo? May COA na, hindi ka ba naniniwala sa COA? Kung talagang para kayo sa bayan at hindi kayo dahil lang gumagalaw kayo para itumba lahat ang mga Duterte, wala na pong pag-uusap dito. Kuha na po ito. Hindi na po ito chismis lang kung sino-sinong vlogger. At hindi na po ito edited ng mga mainstream media. Di ba? Malaking halaga na po ito. 50 million lang ang sinasabi para ma-ground na ito para sa isang impeachable, tawag dito, yung isang pandarambong case sa isang official ng gobyerno. Ito, 548 billion. Grabe ano? So kung sino mga nakinabang dito, sana taong bayan, wag tayong papayag. Lahat ng mga nabanggit na lugar na ito, sana magkaroon ng kaso ng pandarambong dahil ito po, pag hindi po ito magkaroon ng kaso ng pandarambong at si BP Inday pa talaga ang malakas ang loob nilang ipatanggal, ibig sabihin lang, talagang wala na po talagang kakampi ang taong bayan, kundi ang mga Duterte na lang at yung mga mangilan-ngilan na lang na tumatayo dyan sa ating pamahalaan, mga kapartner. Tama yung partner, no? Hindi, partner, susundot lang ako ng maikling-maikli. Tama yung obserbasyon ni partner BMR, no? Pagdating po sa COA, talagang bukod sa unmodified, sinabi po ni POA, yung spokesperson ni yung isa sa mga abogado ni BP Sara, walang issue ng korupsyon ang investigasyon ng COA. Wala talaga, partner. Talagang ang hinahanap lang sa kanila mga papeles. Yun lang po ang hinihingi ng COA sa Office of the Vice President. Kaya unmodified at walang korupsyon, partner.